Unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas, madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya at magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw iyong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit. Ikaw ang pag-uukulan. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit, ng papuring iaalay. Tugon, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Tugon, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ang ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muli ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan,
ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan, upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan, upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay laging magsumikap na tuparin ang kanilang tungkulin, tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap, nagugutom at walang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan, upang ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos nang higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan, upang ang mga nagdadalamhati at mga nababagabag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumapawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan, upang ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan,